Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 426. Pagbabalik-tanaw sa press conference ng sangay ng Medical Association. Kalahating oras ang nakalipas. Sa eksena, mayroong higit sa 100 media, at daan-daang tao ang nanunood. Lahat ay may kaugnayang mga kumpanya at tao. Alas 8:30, huminto si Marian Young, kasama ang kanyang koponan at 3 itim na sasakyang Mercedes-Benz, sa tarangkahan ng sangay ng Medical Association. Halika dito. Nandito na si Chairman Marian Young ng Bicang. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at dumaan ang isang grupo ng media na may dalang mga kamera na may mahahabang baril at maiikling baril. Nang bumaba si Marian Young sa sasakyan, nakatanggap siya ng mainit na pagbati mula sa media. Miss Young, ano sa palagay mo ang pagkakadiskwalifikasyon ng Medical Association kay Bicang? Miss Young, maaari mo bang sabihin sa akin kung ang iyong anak ay sa asawa mo? Miss Young? Miss Young? Ilan ang mga manliligaw mo? Umaasa ka ba sa laman? Ang mga media na ito, medyo mas malupit kaysa sa isa, ay eksaktong uri ng mga mikropono sa kanilang mga mukha. Sumimangot si Marian Young, malamig na ngumiti, pasensya na, hindi ako komportable para sa isang pakikipanayam ngayon. Pagkasabi niya nun, tumayo siya at umalis. Ang security guard sa likod niya ay mabilis ding nag-secure kay Marian Young, pinananatili ang mga media sa labas. Pagpasok sa lobby ng branch ng Medical Association, maraming tao dito, ang ilan ay miyembro ng Medical Association branch, ang ilan ay ilang kilalang kumpanya ng pharmaceutical sa Shenyang, at ang ilan ay inayos ni Handy Wo at handang manggulo. Natural na naroon si Handy Wo, sa karamihan, nakatingin sa babaeng lumakad sa catwalk at pumasok. Napakaganda talaga ng figure. Kahit na siya ay buntis, ang kanyang tiyan ay hindi mukhang masyadong malakas. Sinundan ni Kim Chian si Marian Young at tumayo sa kabilang bahagi ng conference site, na hindi nasisiyahang bumulong, Miss Young, masyadong kasuklam-suklam ang media na iyon. Sa tingin ko sinadya nila ito, kung sino man, sila ay may inggit at galit sa atin. Bahagyang ngumiti lang si Marian Young at sinabing, bueno, kailangan mo pa bang harangan ang mga bibig nila? 2 beses na bumulong si Miss Kim Chian at wala nang sinabi pa. Sa gilid na ito, lumapit si Handy Wo, nakasuot ng kulay abong plaid suit, napakasiglang nakadamit, sinusuklay ang kanyang mamantika na likod, at tumatawa sa gilid ng kanyang bibig. Miss Young, natutuwa akong makita kang muli. Inibat ni Mr. Handy Wo ang kanyang kamay. Si Marian Young ay sumulyap lamang, hindi ito hinawakan, at mahinang ngumiti sa gilid ng kanyang bibig, Mr. Wo, anong ginagawa mo? Si Marian Young ay hindi tanga. Nakita niya na medyo interesado si Mr. Handy Wo sa kanyang sarili. Bukod dito, ayon sa mga resulta ng pagsisiyasat, ang Handy Wo na ito ay hindi isang mabuting tao, at maraming maruruming transaksyon sa background. Nagtaas ng kilay si Handy Wo, nang hihinayang binawi ang kamay, at tumingin sa media sa paligid niya, at nakangiting sinabi, Miss Young, ang media na ito ay mag-i-interview sa iyo mamaya, handa ka na ba? Hindi sumagot si Marian Young, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Nagpatuloy si Handy Wo, Miss Young, sa totoo lang kailangan kong sabihin na ikaw ay isang malakas na babae, ngunit kung minsan kailangan mong sumuko sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, kakanselahin ng sangay ng Medical Association ang iyong mga kwalifikasyon para sa Bicang, at ito ay magiging mahirap para sa iyong kumpanya para ay turnover. At, nabalitaan kong nasa demanda ka na ngayon. Pagkatapos ng ilang segundong paghinto, pinagmasdan ni Handy Wo ang ekspresyon ni Marian Young at patuloy na tumawa, may paraan ako rito. Hindi ko alam kung handang makinig si Miss Young. Makakatulong ito sa iyo na makawala sa kasalukuyang problema. Sa isang grupo ng mga kilay, ibinaling ni Marian Young ang kanyang ulo upang tingnan si Handy Wo, ang lalaki, na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Mr. Wo, ano ang iyong pamamaraan? Tinanong ni Marian Young kung may paraan ba ang kabilang partido, kahit na sa gastos ng ilang gastos, payag si Marian Young. Dalhan mo ako ng pagkain ngayong gabi, mula sa Senior Restaurant mismo, handa na ako, paano? Lumapit si Handy Wo at lumapit sa tenga ni Marian Young. Sumimangot si Marian Young. Na-snap. At bigla niya itong sinampal. Sa isang iglap, nakuha nito ang atensyon ng lahat ng tao sa bulwagan.
Galit na tinitigan ni Marian Yang si Handy Wu at sinabing, Mr. Wu, ayaw mo bang masyadong mabuli? Puno ng galit si Handy Wu sa sandaling iyon. Paanong hindi niya naisip na si Marian Yang ay nagiinom at hindi umiinom ng multa, ngunit nang ahas na sampelan ang sarili ng may pagmamalaki. Galit. Dare you hit me? Sloth. You are dying yourself. Biglang sumabog si Handy Wu, tinitigan si Marian Yang ng malamig na mga mata, na parang nilalamon siya. Nakatayo din ang ilang bodyguard sa likod ni Marian Yang, na hamarang sa kanya, nakatitig kay Handy Wu. Mr. Wu? Natanggap ko ang iyong kabaitan, ngunit kailangan kong sabihin, na ang isang tulad mo ay talagang isang hamak sa mundo ng medikal, mangyaring gawin ito. Malamig na sinabi ni Marian Yang kay Handy Wu. Good. Maghintay ka, may araw na luluhod ka at magmamakaawa para kay Lao Su. Napatingin si Handy Wu sa mga security guard na dinala ni Marian Yang, galit na nakipagkamay, at umalis. Dapat niyang i-report ang sampal na ito. Pagkaalis ni Handy Wu, lumapit siya sa pinto at mabilis na nag-dial ng telepono, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bilasan mo at ayusin ang ilang tao na lumapit, gusto kong baligtarin ang langit dito ngayon. Pagkatapos ay tinitigan niya si Marian Yang sa bulwagan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamig. Cheers! Ngayong gabi, hihilingin kong lumuhad ka at humingi ng awa. Mayroong isang malaking bilang ng mga tao sa bulwagan, at mayroong iba't ibang mga opinyon. Hoy, ang ganda talaga ng Miss Yang na yan na mula kay Bikang. Base sa katawan. Sa kasamaang palad, ang gayong Diyosa ay talagang napakadumi sa pribado. Balita ko, isang sayang lang ang asawa niya. Sa huli, green pa rin siya, at hindi niya anak. Nakakaawa talaga. Ang isang pulutong ng mga tao ay nag-uusap ng sama-sama, nagdadaldalan. Nang marinig ni Miss Kim Chian ang mga salitang ito, yumuko siya at sumigaw, nakakalungkot. Nakakadiri. Paano nila nasasabi ang mga ganito kay Miss Yang, isa itong chismis. Umiling si Marian Yang, hindi pinansin. Dahil kung talagang pinapahalagahan mo ito, mahuhuli ka ng iba. Gayon din sa pulong na ito, dalawang itim na sasakyan ng Audi ang huminto sa pintuan ng sangay ng Medical Association. Bigla na lang, pinindot ni Homer Wu ang isang grupo ng media sa paligid. Presidente Wu, Presidente Wu. Bumaba si Homer Wu mula sa kotse na may ngiti sa kanyang mukha, napakabuti, isang itim na suit at may kintab na leather na sapatos, at tila gustong-gusto ang ganitong uri Association branch, Homer Wu. Ang kapalaran ng buong Shangyang Pharmaceutical and Company. Ang mga negosyante, nahihiyang ngiti ang bumati kay Homer Wu at lahat ng uri ng mga salita ay maganda. Lumakad din si Marian Yang patungo kay Homer Wu na nakangiti at sinabing, Mr. Wu, hindi ko alam kung maaari akong humiram ng isa para magsalita. Ipinahintulot ito ni Homer Wu, syempre. Tumabi ang dalawa. Binuksan ni Marian Yang ang pinto at sinabing, General Wu, wala na talagang puwang para sa maniobra tungkol sa kwalifikasyon ni Bikang. Nakipag-ugnayan na ba si Miss Yang kay Pangulong Smith? Si Mr. Homer Wu isang matandang soro. Bahagya siyang ngumiti at retorikang tanong. Umiling si Marian Yang at sumunod, Mr. Wu, sana ay maging mabuti ka sa aming kumpanya sa loob ng ilang araw. Kailangan kong gumawa ng paraan para makontak si President Smith, kung hindi, pupuntahan ko ng personal si Jinling. Saglit na nag-isip si Homer Wu at umiling, ikinalulungkot ko Miss Yang, ang utos na ibinigay sa akin ni Pangulong Smith. Ngayon, hindi alintana kung ito ay walang nuclear, dapat kanselahin ko ang iyong mga kwalifikasyon. Kasabay nito, pakunwaring tumingin si Homer Wu sa kanyang relo at tumango, tingnan mo, May 13th minuto pa, Miss Yang, halika na, mayroon ka pang 13 minuto para makipag-ugnayan kay Pangulong Smith. Kabanata 427. Pagkatapos ng lahat, tumalikod si Homer Wu at umalis. Si Marian Yang ay nakatayo rito, at si Miss Kim Chian at ang iba pa ay nagmamadaling lumapit at nagtanong, Miss Yang, kumusta, pumayag ba si Mr. Wu? Umiling si Marian Yang at sinabing, makipag-ugnayan kay Jinling's President Smith sa lalong madaling panahon. Sabi ni Kim Chian na may pag-aalala, walang kontak, ang kabilang partido ay nagsasara. Ang magagandang kilay ni Marian Yang ay lumingon at tumingin sa lugar ng komperensya, pati na rin ang mga nasa labas na sunod-sunod na pumasok sa media. Tila nakapagdesisyon na siya at sinabing, sasama ako.
Dahil doon, kinuha niya ang telepono at tumabi, binaliktad ang telepono ni Stella mo. Walang choice kundi magmakaawa sa kanya. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, dumating ang walang humpay na tawa ni Stella mo, ouch, anong klaseng hangin ito ngayon, at tinawagan din ako ng personal ni Miss Young. Pinigilan ni Marian Young ang kanyang emosyon hanggat maaari, ibinaba ang kanyang poster at sinabing, Stella mo, alang-alang sa maraming taon ng mga kaklase, mangyaring tulungan akong makipag-ugnayan kay Pangulong Smith. Tulungan ka. Haha. Si Stella mo ay nasa isang vacation villa sa sandaling ito, nakasuot ng bikini at tumatawa, Marian Young, hindi mo ako tinanong, o tinatanong mo ba ako ngayon? Sumimangot si Marian Young, ngunit hindi niya mapigilan. Ang tanging nasagot niya ay, okay, Stella mo, nakikiusap ako sa iyo, at nakikiusap ako na tulungan mo akong makipag-ugnayan sa iyong asawa, si Pangulong Smith. Haha. Marian Young, sa tingin mo tutulungan kita? Little bitch. Agad na pinagalitan ni Stella mo nang may pagmamalaki, kung gusto mong tulungan kita, walang pintuan sa buhay na ito, maghihintay ka sa pagkabangkarote at maaresto. At ang iyong asawa na sayang ay magdadala din ng napakalaking halaga ng mga account. Ang iyong pag-uugali sa araw na iyon, dapat bayaran ang presyo. Pinagtawanan ni Stella mo ang buong tao, sobrang cool. Si Marian Young ang nagkusa para makiusap sa kanya. Hahaha. Anong gusto mong gawin ko para pakawalan si Big Ang? Si Marian Young ay nababalisa din dahil tumatakbo ang oras. Simple, lumuhod ka at nakikiusap sa akin ngayon, hayaan mo ang iyong mga tao na kumuha ng video at i-forward ito. Matagumpay na sabi ni Stella mo, puno ng masasamang mata. Imposible. Direktang ibinaba ni Marian Young ang telepono, namumula ang mukha niya. Masyadong mayabang itong si Stella mo. Ilang sandali pa, umakyat si Homer Woo sa entablado at opisyal na nagsagawa ng press conference. Inihahayag ko na kakanselahin ko ang lahat ng mga lisensya ng mga sangay ng Asosasyong Medikal ng Big Ang Group at inutusan siyang ihinto ang produksyon sa loob ng 3 buwan. Inihayag ito ni Homer Woo sa entablado. Sa isang iglap, itinutok ng media na iyon ang lens kina Homer Woo at Marian Young, at nagpatuloy ang flash ng camera. Kasabay nito, sabay-sabay na na-broadcast ito sa buong Shangyang. Si Big Ang ay ganap na na-disqualify at opisyal na huminto sa produksyon. Kinurot ni Marian Young ang kanyang kamao, tumalikod sa galit, at umalis sa press conference. Pagkalabas pa lang, isang grupo ng media ang lumabas sa likuran niya at tinanong si Marian Young. Miss Young, ano ang gusto mong ipaliwanag sa audience sa harap ng kamera? Bakit nabigo ang Big Ang na makakuha ng lisensya para sa produksyon ng mga gamot, hindi kaya may mali sa iyong kumpanya? Miss Young, may kinalaman ba ang bagay na ito sa opinyon ng publiko tungkol sa iyo sa internet? Umaasa ka ba talaga sa katawan? Sa ilang sandali, si Marian Young ay ganap na hinarang ng mga media na ito. Kasabay nito, maraming tao ang sumugod sa magkabilang gilid ng kalye, lahat ng lalaki ay may hawak, at itinuro si Marian Young na napapaligiran ng media, sumigaw, narito. Siya ang chairman ng Big Ang, isang masamang babae na nagbebenta ng mga peking gamot. Sa isang iglap, sumugod ang mga taong iyon. Tiyak na pinuntahan ito ng security guard para harangan ito. Gayunpaman, maraming tao. Sa pag-aaway at pagtatawanan, hindi niya alam kung sino iyon. Nang itulak nila si Marian Young, diretso siyang bumagsak sa lupa. Boom! Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nakita ko lang ang mukha ni Marian Young na maputla, nakahiga sa lupa na may masakit na mukha. Matingkad na pula ang umaagos mula sa pagitan ng kanyang mga binti. Young! Miss Young! Nang makita ang eksenang ito, natakot at tulala si Miss Kim, at nagmamadaling lumapit, sumisigaw, tumawag kayo ng ambulansya, magmadali. Ang isang grupo ng mga manunood sa media, kahit sa oras na ito, ay hindi pa rin pinalampas ang anumang pagkakataon para sa close-up, at ang kamera ay sumampal. Sa totoo lang, may mga walang konsensya na media, na may hawak na mikropono sa maputlang si Marian Young at nagtanong. Miss Young? Sa asawa mo ba ang anak sa tiyan mo ngayon? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Tao ka pa ba? Nagalit si Kim Chian, tumalon na parang kulog at tumayo, itinuro ang mga media na iyon ng walang konsensya at umuungal at nagtatanong.
Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya at isinugod si Marian Young sa ospital. Dito, nang matanggap ni Andrew Cheng ang tawag ni Kim Chian, nataranta ang buong tao. Siya, lumabas ka. Sa kanyang likuran, mahigpit din siyang sinundan ni Oliver Lee. Ang mga bodyguard ng dalawang koponan na naka-black suit ay nagmaneho ng 5 itim na Mercedes-Benz at mabilis na sumugod sa ospital. Pagdating nila sa ospital, dumiretso si Andrew Cheng sa operating room. Si Miss Kim at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na nagbabantay sa pinto. Nang makitang dumarating si Andrew Cheng, umiyak si Miss Kim na parang pusa, humihikbi, Kuya Cheng, Sister Marian, si Sister Marian. Woo! Hindi ako nararapat, napakasama ko, hindi ko inalagaan si Sister Marian. Lungkot na umiiyak si Miss Kim at isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Andrew Cheng. Tinapik ni Andrew Cheng ang likod ni Miss Kim, alam niyang bata pa siya, at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Nagulat ang iba pang empleyado ng kumpanya nang makita si Oliver Lee na nakatayo sa likod ni Andrew Cheng, at 2 pares ng mga bodyguard na naka-black suit. Si Oliver Lee yan. Hindi ka panipaniwala. Si Andrew Cheng pala ay hindi isang sayang na manugang. Maya-maya, lumabas na ang doktor. Tumakbo si Andrew Cheng at nagtanong, Doktor, kamusta ang aking asawa? Pinandilatan muna ng doktor si Andrew Cheng, at pagkatapos ay sinabi, napakadelikado. Kung darating kapag kalipas ng ilang minuto, hindi na makakaligtas ang bata sa tiyan, at ngayon kailangan niyang manatili sa ospital para sa pagmamasid. Ang kondisyon ng bata sa tiyan ay wala pa sa hustong gulang at hindi masyadong matatag, at siya ay malalaglag anumang oras. Nang marinig ito, parang kumulog ang pakiramdam ni Andrew Cheng sa isang maaraw na araw. Ang matinding obserbasyon para kay Marian Young ay itinulak palabas ng operating room at dinala sa intensive care unit. Mahigpit na pinisil ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamao at tumingin sa bintana kay Marian Young, na namumutla sa kama. Galit. Sa sandaling ito, sa walang katapusang galit, si Andrew Cheng ay ganap na nagliliyab sa galit. Sa buong promenade, mararamdaman ang nagngangalat na ginaw at galit ni Andrew Cheng. Si Oliver Lee at iba pa ay nakatayo sa likod ni Andrew Cheng nang may paggalang at naghintay sa kanyang utos. Dahil alam niya na sa pagkakataong ito, may mga taong natatakot na hindi sila makaligtas. May counter-scale ang dragon, pag hinawakan ito, at halos yumanig ang mundo. Sa sandaling ito, si Andrew Cheng ang galit na dragon, gusto niyang ibagsak ang lahat. Gusto niyang matikman ng mga taong iyon ang pagdurusa ni Marian Young ng 100 beses at 1,000 beses ang sakit. Kinuha ni Andrew Cheng ang kanyang mobile phone, idinayal ang telepono ni Mr. Arnelcan, at sinabi sa malamig na boses, sa loob ng 10 minuto, kailangan ko ang lahat ng impormasyon ng Medical Association branch. Kasama ang kanilang network, walang makakaligtaan. Si Mr. Arnelcan sa kabilang dulo ng telepono ay natigilan. Sino ang dahilan ng matinding galit ng Young Master na ito? Gaya ng maririnig mo, galit na galit ngayon ang Young Master. Anong nangyari? Good day? Young Master, kaagad. Ibinaba ni Mr. Arnelcan ang telepono at agad na nagpatuloy sa pag-iimbestiga. Dito, sinulyapan ni Andrew Cheng si Marian Young, at lumingon para tingnan ang umiiyak na si Miss Kim, sumama ka sa akin. Hindi maipaliwanag na tumingin si Kim Chian kay Andrew Cheng, ang dalawang mata ay namumula na at nagtanong, saan tayo pupunta? Nais kong bayaran ng sangay ng asosasyong medikal ang pinakamasakit na halaga para sa pag-uugali ngayon. Sabi ni Andrew Cheng na nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Matapos ang pangungusap na ito ay tapos na, ito ay nilalaro tulad ng marcha ng libing. Kabanata 428. Natigilan sandali si Kim Chian, pinapanood si Andrew Cheng na umalis. Malinaw niyang naramdaman ang nagngangalit na galit kay Andrew Cheng. Yung momentum, yung lakas, yung coldness. Maraming beses na mas malakas kaysa sa kanyang ama. Nakakakilabot. Ito ba ang tunay na Andrew Cheng? Umiling si Kim Chian at mabilis na sumunod. Sa pintuan, ilang itim na Mercedes-Benz na sasakyan ang nakapila, na nakatayo sa tabi ng mga bodyguard na naka-black suit. Sa sandaling lumabas si Andrew Cheng, ang mga taong ito ay magalang na hinila ang pinto at binati si Andrew Cheng sa kotse.
Nakita ni Kim Chian ang pinalaking eksenang ito at pagkatapos ay tumingin kay Oliver Lee, na nasa likod ni Andrew Cheng, para lang maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang convoy ay mabilis na nagmaneho palabas ng ospital at nagmaneho hanggang sa sangay ng Medical Association. Ito ay isang gusali, at ang media ay nagkahiwa-hiwalay. Ang biglaang pagsulpot ng team, All Black Mercedes-Benz, ay talagang ikinagulat ng mga security guard sa pinto. Isang malaking tao ang darating. Bilis-bilis. Bumukas ang lahat ng pinto sa pare-parehong galaw. 12 ng mga bodyguard na naka-black suit ang lahat ay lumabas ng kotse at magalang na tumayo sa pintuan. Pagkatapos, bumaba si Oliver Lee sa kotse at binuksan ang pinto ng Mercedes-Benz sa gitna, na may napakagalang na saloobin, Mr. Cheng, narito na tayo. Ang ganitong eksena lang ay sapat na para mahimatay ang lahat. So, si Oliver Lee iyon. Umaasa ako. Tama ang nakikita ko, si Oliver Lee talaga ang nagbukas ng pinto sa iba. Maraming media at entrepreneur ang hindi pa nakakapunta. Anong sorpresa? Sa unang pagkakataon, nakita nila si Oliver Lee na nagmamaneho ng pinto para sa iba. Sino ang nasa sasakyan? Napakalaking palabas na ito. Kahit si Oliver Lee ay nagbubukas lang ng pinto. May sapat na ulo para makita. Sa oras na ito, nakatanggap din si Andrew Cheng ng impormasyon mula kay Mr. Ernelcan sa kotse. Ilang beses na sumulyap si Andrew Cheng, at hindi ito tahimik na tumatawa. Ang sangay ng asosasyong medikal na ito ay talagang pugad ng mga ahas at daga. Ang Mr. Homer Wu na ito ay talagang kahanga-hanga. Young Master, itong si Mr. Homer Wu tila chairman ng sangay ng Medical Association. Sa katunayan, ito ang malaking shareholder sa likod ng kumpanya ng kanyang kapatid. Bagamat ito ay isang abiso na inisyu ng General Association of Medical Association, si Mr. Homer Wu natatakot pa rin sa mga ito. Sa telepono, sinabi ni Mr. Ernelcan. Ano ang sitwasyon ng Medical Association? Kumunat ang noo ni Andrew Cheng. Ang pagkonsela ng kwalipikasyong ito ay isang utos mula kay Smith, presidente ng Greater China Region of the Medical Association. Ang kanyang asawa ay si Stella Mo, at ang kanyang asawa ay iyong kaklase, Young Master, dapat mo ring malaman. Sabi ni Mr. Ernelcan. Sumimangot si Andrew Cheng, at agad na naunawaan ang maraming pangalan ni Stella Mo, alam ko. Pagkababa ng telepono, nanlamig si Andrew Cheng. Lumalabas na ang nasa likod ng mga eksenang ito ay si Stella Mo. Babae talaga ang dapat bigyang pansin. Iyan ay mabuti, pagkatapos ay ganap na binawi ni Andrew Cheng ang asosasyong medikal na ito. Gusto kong makita kung sinong mga multo at ahas ng toro ang ilalabas sa huli. Sabi ni Andrew Cheng na may walang pakialam na lamig sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sa mga mata ng lahat, lumabas si Andrew Cheng sa kotse at itinaas ang kanyang kilay sa mataas na gusali ng sangay ng Medical Association. Isang grupo ng mga tao ang direktang pumasok. Sino ang maglalakas loob na magpahinto? Yan si Oliver Lee, ang underground emperor ng Shangyang. Sa sandaling ito, ang babaeng receptionist sa front hall ng Medical Association branch ay nakikipag-chat sa kanyang kasintahan sa WeChat, at narinig ang isang boses sa kanyang tainga, nasaan si Homer Wu. Nagtaas ng kilay ang babaeng front desk at lumiit ang mga pupils niya. Ang daming tao. Abala siya sa telepono at i-denial ang numero ng telepono sa opisina ni Mr. Wu. May ilang ungol sa telepono. Tumingin siya kay Andrew Cheng at nagtanong, ano ang pangalan mo? Andrew Cheng. Nakangiting sinabi ni Andrew Cheng, paalalahanan si Mr. Homer Wu, at sabihin, naparito ako para kay Bikang at Marian Yang, kung maaari, hayaan siyang ihanda ang kanyang kabaong. Mga pananakot. Hubad na pananakot. Natakot ang babaeng front desk at nagbigay sa kanya ng makatotohanang feedback, at pagkatapos ay sinabi niya na may awa, pasensya na, Mr. Cheng, wala kaming bisita ngayon para kay Mr. Wu. Bahagyang umiling si Andrew Cheng, sumulyap, dumiretso sa gilid, kinaladkad ang isang nakatiklop na upo ang bakal, at lumapit na may malamig na mukha. Susunod na segundo. Direktang binasag ni Andrew Cheng ang folding iron chair sa front desk. Boom! Nabasag ang buong front desk, at ginute-gute din ang mga marmol na countertop na iyon. Biglang nagkagulo ang buong lobby. Ano?
Maraming babaeng receptionist ang natakot, tinakpan ang kanilang mga tenga at nagsisigawan, lahat ay nakayuko sa lupa. Hindi nila akalain na may maglalakas loob na pumasok sa sangay ng Medical Association. Gayunpaman, malamig pa ring sinabi ni Andrew Cheng, nasaan si Homer Woo. Sa oras na ito, nakatanggap din ng notice ang mga security guard mula sa sangay ng Medical Association at nasagasaan. Hoy! Hindi dito kayo nanggugulo. Isang malaking grupo ng mga security guard, o sa halip, isang grupo ng mga gangsters na nakasuot ng security clothes, agad na pinalibutan si Andrew Cheng at sumigaw ng malakas. Napakunot ang noo ni Andrew Cheng, nakatingin sa mga taong ito nang may panghahamak. Hindi na kailangang mag-shoot ng mag-isa. Si Oliver Lee ay nakatayo na, kasama ang isang pangkat ng mga bodyguard, direkta sa 3, 5, at 2, at pinatumba ang lahat ng mga security guard na iyon sa lupa. Wala sa pagitan ni Thunder at wala. Nang makita ang security guard na nakahandusay sa front hall, natakot na ang ibang mga babaeng receptionist. Malamig na tinanong ni Andrew Cheng ang isa sa mga babaeng receptionist, ayoko na masyadong masama pa, sabihin mo na sa akin, nasaan si Homer Woo. Meeting room. Matagal nang natakot ang mga front desk na iyon, at hindi lang si Andrew Cheng ang nang-aha sa kanila. Pumunta ka. Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang paa at nagmamadaling pumasok. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa meeting room, na may malawak na lugar at medyo marangya. Bumukas ang pinto at pumasok si Andrew Cheng. Naku, hindi ko inaasahan na papasok ka talaga. Sa sandaling pumasok si Andrew Cheng sa meeting room, isang makulimlim na batang lalaki ang dumating. Ikaw ba si Homer Woo? Malamig na sumulyap si Andrew Cheng, at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa sofa, medyo mayabang. May babaeng sekretarya sa tabi ng lalaki, at sa isang tingin ay alam niyang seryoso lang ito. Tumayo siya, tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, ikaw si Andrew Cheng. Tumango si Andrew Cheng, na tila nakangiti, hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay ako ang dumating para patayin ka. Umiling ang nasa katanghaliang lalaki at sinabing, hindi ako si Homer Woo. Ang hinahanap mo ay ang aking kapatid. Ang pangalan ko ay Handy Woo, ang general manager ng Hangda Pharmaceutical. Handy Woo. Bumulong si Andrew Cheng at sinundan ng panunuya, parehas lang, lutisin mo muna, pagkatapos ay ang iyong kapatid. Tumawa si Handy Woo, isang uri ng matamis na ngiti, tumingin ng taas baba kay Andrew Cheng, at ngumisi, Andrew Cheng, naririnig ko na isa ka lang basurang manugang na pumasok sa ibang pinto, anong lakas ng loob mong pumunta dito at kausapin mo ako ng ganito? Gusto mo talaga kong lutisin? Alam mo ba na ang pamilya kong Woo ang may hawak ng buong lisensyang medikal ng Shangyang? Walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, alam ko, ngunit paano iyon? Kung ang isang pamilyang Woo ay itapon, ay siguradong isa pang pamilyang Cheng at pamilyang Wang ang papalit sa iyo. Nang marinig ito ni Handy Woo, agad siyang tumawa at sinabing, Cheng family, Hong family. Hahaha. Andrew Cheng, niloloko mo ba ako? Ang mga resources ng Woo family ko sa Medical Association ay hindi mo maiisip. Sayang ka lang, kung gusto mong labanan ang aming pamilya Woo. Medyo lumakas talaga ang loob ng basurang ito. Sayang naman, ano? Ang murang produkto na iyon ni Marian Yang, ang pagpapakasal sa ganitong basura, ay nakatadhana na maging isang biro pagkatapos ng lahat. Nga pala, balita ko na hospital ang asawa mo, naingatan ba ang bata? Nang sabihin ito, ngumisi si Handy Woo nang may mabagsik na mukha. Sumimangot si Andrew Cheng, kinaladkad ang kanyang kamao, at nagtanong sa malamig na boses, nagutos at nagpakilos ka ba ng mga tao? Sa kanyang mga mata, ang taong ito ay hinatulan ng kamatayan. Kabanata 429. Hindi nakasagot ng diretso si Handy Woo, bagkus ay umupo na lang ulit at sinabing, Andrew Cheng, nawawala ka at na-frame, sino ang nakakita na ako ang gumawa nito? Ang iyong asawa ay aksidenteng nahulog. Namumula ang mga mata ni Miss Kim, at nagnganga ang kanyang mga ngipin at nagalit. Wong bastard ka! Biglang sumugod ang mga tao mong iyon, sino pa sa palagay mo ang may utos na gawin ito? Little girl, you have to pay attention to your words. Mag-ingat ka na hindi ka na makakauwi sa gabi. Napatingin si Handy Woo sa kanyang mga mata at nagbanta. Tinakot nito si Kim Chian at tumingin kay Andrew Cheng.
Ang galit sa puso ni Andrew Cheng ay ganap na hindi na-control, at siya ay nagtanong ng mahina, magsalita ka, paano mo gustong mamatay? Patay. Ilang beses tumawa si Handy Wo, pumalakpak ng kanyang mga kamay, at sinabing, ngayon gusto kong makita kung mamamatay ka o mamamatay ako. Itinulak ang pinto ng meeting room. 12 ng mga lalaking nakauniforme ang sumugod, lahat ng lalaki ay may hawak, at malamig. Sa isang iglap, napalibutan nila si Andrew Cheng. Bumangon ang mukha ni Handy Wo na may bugzo ng damdamin, na nagsasabing, talaga namang kung tretuhin mo lang ang aking mga kapatid na Wo, ay bilang malambot na persimmons. Kung hindi ka kayang talunin ni Joel Huang, hindi ako ganoon katanga. Gusto kong makita, sino sa inyo ang makakalabas ngayon. Ilang beses na sumulyap si Andrew Cheng, isang nakakagigil na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, Handy Wo, ikaw ay isang taong bastard, natatakot ako na hindi ito sapat. Saglit na nagulat si Handy Wo, at pagkatapos ay tumawa siya, mabuti. Napakayabang mo talaga, basta makalabas ka ng buhay ngayon, lulutasin ko ang problema para kay Bikang. Umiling si Andrew Cheng at sinabing, kaya ko itong lutisin ng mag-isa. Baka naman gusto mo pa ring humingi ng awa kahit sandali. Si Handy Wo ay naiinip, at ikinaway ang kanyang kamay, at sinabing, abolish them. Ang mga matipuno at may tato na malalakas na lalaki na ito ay agad na sumugod kay Andrew Cheng, habang si Handy Wo ay tumabi at tumingin sa dula ng nakangiti. Gusto lang niyang makita, kung paano makakalabas si Andrew Cheng dito. Kung hindi mo papatayin si Andrew Cheng sa araw na ito, ang susunod mong plano ay mahirap ipatupad. Marian Yang, dapat mong makuha ito. Ang mga gangster na ito ay sumugod, at walang Andrew Cheng sa kanilang mga mata, dahil, sila ay maraming tao, ang kabilang partido ay hindi lamang 100 tao, kundi napakaraming tao rin, hindi pa rin sila maaaring manalo. Gayunpaman, nag-alinlangan din ang malaking kapatid na namumuno sa kanila sa labanan, dahil medyo parang malabo niyang naaninag ang isang lalaking nakatayo sa likod ng karamihan, medyo pamilyar siya. Lee. Nasa. Sigaw ng leading man at nawala ng pag-iisip. Tumayo si Oliver Lee sa likod ng karamihan at hindi na nagpakita. Sa oras na ito, siya ay lumabas, pinilipit ang kanyang leeg, hinubad ang kanyang suit, inilantad ang kanyang mga strap, at may mga sumasabog na kalamnan. Napakalakas niya. Pinuntirya ni Oliver Lee. Bilang kapatid ni Xiang Yang, ang kanyang mga kamay at paa ay likas na pambihira. Bang! Halos agad-agad. Natimba lahat ng gangster sa first row, ganun din ang second row. Ang natitira ay ganap na tulala. Anong nangyari kay Lao Su? Nang tingnan nilang mabuti, natarante sila. O hindi. Oliver Lee. Pumalakpak. Ang natitirang 7 o 8 gangster, kasama ang nakatatandang kapatid na nangunguna, lahat ay lumuhod, kahit sino man sa kanilang 3, 7, 21, lahat sila ay mariing yumuko, Mr. Lee, pasensya na, na-offend ka namin. Kami ay nagmamakaawa sayo. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, naging tanga si Mr. Handy Wo. Ano ang sitwasyon? Ang kanyang sariling tao ay nahulog sa isang piraso sa wala pang 3 minuto. Ang iba sa kanila ay talagang lumuhad na walang buto. Mr. Lee. Nilingon ni Handy Wo ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, at pagkatapos ay nakita niya si Oliver Lee, na may dala ng mga manjurumog, na walang pakialam sa kanyang sarili. Nagsisinungaling. Hindi ba ito si Oliver Lee? Nagmamadali. Anong ginagawa mo? Ang basura ni Andrew Cheng, talagang tinanong si Oliver Lee. At marami pang iba. Parang may nakalimutan ako. Sa wakas ay napagtanto ni Handy Wo kung ano ang dilat ng dalawang mata at sumigaw, ano ang ginagawa mo? Huwag kang susuko kay Lao Su. Di ba Oliver Lee lang yan, patayin mo siya, sinusuportahan siya ni Lao Su para maging susunod na Oliver Lee. Natarante si Handy Wo, lalo na nang makita niyang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang paa at naglalakad patungo sa kanya sa sandaling ito, natakot siya. Sa takot, sinuntok ni Handy Wo si Andrew Cheng ng suntok. Sayang naman. Ang suntok niya ay direktang kinurot ni Andrew Cheng. Click. Pinanood ni Handy Wo ang kanyang kamao na durog. Ah! Hindi ka dapat mamatay ng basta-basta. Papatayin kita. Galit na sumbat ni Handy Wo, at ang buong mukha niya ay asul. Kahit papaano.
Ngumisi si Andrew Cheng, sumunod, direktang hinawakan ang kwelyo ni Handy Wo, at inilabas siya sa bintana. Ha! Agad na natakot si Handy Wo. Umihip ang hangin sa aking tenga, at nililipad ang aking buhok. Ah! Hilahin mo ako dalian mo, hindi ka pa kakawala ng kapatid ko. Natarante si Handy Wo at napahiyaw. Panik. Takot. Ang kalahati ng kanyang katawan ay dinala sa labas ng bintana. Ito ay isang dosenang palapag. Kung siya ay mahulog, ito ay mahuhulog sa isang pisak. Tinatanong kita kung ito ba ang inayos mo. Kung gusto mong sumagot ng malinaw, iisa lang ang buhay. Sabi ni Andrew Cheng. Tuluyan ng nanlambot si Handy Wo, ang lalaking ito sa kanyang harapan ay isa lang talagang baliw. Hindi. Matigas ang bibig ni Handy Wo. Ngunit sa sumunod na segundo, direktang sinipa siya ni Andrew Cheng. Sa isang iglap, agad na nagpumigla si Handy Wo, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Andrew Cheng gamit ang dalawang kamay at kinawag-kawag ang kanyang mga binti. Ah! Ako! Hilahin mo ako! Mahuhulog na ako! Si Handy Wo ay labis na natakot, ngunit tumingin lamang sa kanyang mga paa, at siya ay ganap na nanlambot. Mabuti naman at hindi na ako sasama sa iyo, ano ang gagawin mo? Tanong ni Andrew Cheng. Compensation. I compensate, hahayaan kong alisin ng kapatid ko ang ban at blockade kay Bikang. Naunawaan ni Handy Wo at sumigaw ng desperado. According to my investigation, meron ding 780 million or 800 million ang assets ng company mo. So all of them are under the name of Bikang, how are you doing? Sabi ulit ni Andrew Cheng. Imposible. Sinasamantala mo ang apoy. Nanlaki ang mga mata ni Handy Wo. Kung ito ay nasa ilalim ng pangalang Bikang, ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng buhay? Okay lang kung hindi ka pumayag. Maya-maya, may lumabas na balita. Si Handy Wo, ang kapatid ni Wo, ay nagpakamatay dahil sa krisis sa utang. Sa tingin ko, dapat maganda ang headline na ito. Ang kawalang interes ni Andrew Cheng ay mukhang isang berdugo. Nang marinig ito, bumulong ang puso ni Handy Wo, at agad na tumanggo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, tumakas si Handy Wo hanggang sa mamatay at muling tumayo sa lupa. Ang sarap talaga ng down-to-earth feeling na ito. Gayunpaman, nabasa niya ang kanyang pantalon, isang amoy. Susunod, sa loob ng 10 minuto, ang lahat ng mga pamamaraan para sa paglilipat ng mga asset ay makukumpleto. Ang kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Handy Wo, Hongda Pharmaceutical, ay direktang na-convert sa isang subsidiary ng Bikang. Dahil ang legal na tao ay si Handy Wo, madali itong pangasiwaan. Pinirmahan ni Handy Wo ang dokumento, at ang buong tao ay bumagsak sa lupa. Paano ito nangyari? Sa oras na ito din na may ilang yabag sa labas. Boom! Itinulak ang pinto ng meeting room. Ilang figure ang pumasok. Si Homer Wo ang nanguna. Nang may lamig, nang pumasok siya sa pinto, malamig niyang sinulyapan si Handy Wo, at pagkatapos ay tinitigan si Andrew Cheng. Kuya, sa wakas nandito ka na. Pinilit nila akong ibenta ulit ang kumpanya. Napasigaw si Handy Wo sa sandaling iyon nang makita niya ang nagliligtas buhay na dayami. Sa likod ni Homer Wo, 2 babaeng sekretarya at isang medyo may edad na lalaki. Napatingin si Homer Wo kay Handy Wo, isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tumingin kay Andrew Cheng, Mr. Cheng, natatakot ako na mali ito. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, so ikaw si Homer Wo. Eksakto, ako si Homer Wo ang presidente ng sangay ng Medical Association. Buong pagmamalaking sabi ni Mr. Homer Wo. Boom! Direktang sinipa ni Andrew Cheng ang kanyang paa, at si Mr. Homer Wo sumubsob sa lupa. Baliw ka! Alam mo ba ang ginagawa mo? Si Homer Wo direktang galit na galit, at isang pares ng madilim na malamig na mga mata ang nakatitig kay Andrew Cheng. Gayunpaman, walang pakialam na inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa ng pantalon at malamig na tumingin kay Homer, sinabing, tumawag ka sa telepono at hayaang kausapin ako ng presidente mong si Smith na nasa likod mo. Kabanata 430. Anong laking tono? Gusto pa niyang kausapin siya ni Pangulong Smith. Ano siya? Walang nangahas na magsalita sa sarili ng ganito, ito ang una kay Andrew Cheng. Pero paano naman yon? Hindi man lang pinansin ni Homer Wo sa kanyang paningin si Andrew Cheng.
Ang isang basurang manugang ay maaari pa ring gumawa ng mga alon sa hangganan ng Shangyang. Tumawa si Homer at sinabing, masyadong matapang si Mr. Cheng. Maglakas loob na pumunta sa branch ng Medical Association namin para manggulo, hindi ka ba natatakot para sa kumpanya ng asawa mo? Mas imposible yon, nakansela ang qualification ni Vic Ang. Umalis ka. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, Homer, huwag mong sipain ang iyong asno sa iyong ulo. Pumunta ako dito ngayon para makita ang pagbagsak ninyong mga wo. Pagbagsak. Kumunat ang noo ni Homer Wo, pakiramdam na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ordinaryong walang kabuluhan. Ito ay hindi naaayon sa mga alingaw-ngaw sa labas. Downfall. Are you kidding me? Here, it's my territory. Who dare to talk to me like that? Kung naparito ka para sa kapakanan ni Vic Ang, I advise you, it's best to apologize to my brother. Pagbabanta ni Homer Wo, puno ng panunuya ang mga mata. Nang marinig ang pangungusap na ito, nakangiti ring sinabi ni Andrew Cheng, Mr. Wo, tila hindi ka malinaw sa iyong sitwasyon at sitwasyon. Pagkatapos ay sasabihin ko ito ng mas simple. Kayong magkapatid na Wo, dapat kayong mahulog mula sa langit ngayon. Sa alikabok, at sa uri ng durog na buto, naniniwala ka ba? I believe you are paralyzed. May species, makukuha mo na ang mga kapatid ko. Tumayo na si Handy Wo, sumisigaw sa galit. Nakasimangot lang si Andrew Cheng, tinitigan siya ng masama, kaya napaatras si Handy Wo ng ilang beses. Grabe! Ngayon pa lang, grabe na ang mga mata ng lalaking iyon. Malinaw na naramdaman ni Handy Wo ang banta ng kamatayan. Paanong si Mr. Cheng? Pinutol ni Homer Wo ang mga salita ng kanyang kapatid at tinanong si Andrew Cheng ng may interes. Ngumiti si Andrew Cheng at direktang sinabi, una, alisin ang lahat ng blockade laban kay Vic Ang. Pangalawa, ang Hangda Pharmaceutical ay nasa ilalim ng pangalan ng Vic Ang. Oo nga pala, tapos na ito, salamat sa mabuting hangarin ng iyong kapatid. Eto na, biglang lumingon si Homer Wo at tinitigan si Handy Wo. Nakatitig at mabalahibo ang huli, at agad na sumigaw, Kuya, ang bagay na ito, pinilit niya lang ako, muntik na akong mahulog mula dito hanggang sa ibaba. Sa karagdagan, ang ikatlong artikulo, compensation ng 3 bilyon para kay Vic Ang. Si Andrew Cheng, ang dalawang magkapatid na hindi isinasaalang-alang ang argumento, ay nagpatuloy ng malamig. Nang marinig ito ni Mr. Homer, ngumiti siya at sinabing, 3 bilyon. Hindi talaga ako makapaniwala na si Mr. Cheng ay humingi sa akin ng ganoon kalaking pera. Simple, itong 3 bilyong ito ay ang kabaong ninyo ng kapatid mo. Kung bibilhin mo, ligtas kayong dalawa. Kung hindi kayo bibili, pumunta sa impyerno. Sa pagsasalita tungkol sa pangungusap na ito, ang mga mata ni Andrew Cheng ay puno ng ginaw. Good. Lakas ng loob at ang lakas ng loob. Pumalakpak si Homer Wo at tumawa, bibigyan kita ng 3 bilyon. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang gana ng iyong Mr. Cheng ngayon. Maaari mo bang kainin itong 31? Puno ng pananakot ang pangungusap na ito. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Andrew Cheng at sinabing, ang gana ko noon pa man ay napakasarap, lalo pa ang 3 bilyon, o 30 bilyon, makakain din ako nito. Natatakot ako President Wo, wala kang ganoon kalaking pera. Tumango si Homer Wo, kung gayon ang account ni Mr. Cheng ay tapos na, sa akin ba ito napunta? Kailangan niyang tingnan ang napapabalitang basurang ito mula sa labas ng mundo, saan siya nanggaling, naglakas loob siyang magsalita ng napakalaki. Tiningnan siya ni Andrew Cheng ng may interes at nagtanong, ano ang gustong bilangin ni Pangulong Wo? Si Homer Wo mukhang kalmado at sinabi, ang front desk ay binasag mo, magbilang tayo ng 1 bilyon, at napakaraming tao ang nasugatan dito, 1 bilyon, at ito ay halos 2 bilyon, kasama ang aking 5 kapatid, 1 bilyon, pagkatapos Mr. Cheng, para makabawi ako, kailangan mong bigyan ako ng 5 bilyon, Mr. Cheng. 5 bilyon. Mabaho talaga at walang hiya. Mapait na tinitigan ni Kim Chian si Homer Wo at pagkatapos ay sumugod at itinuro ang kanyang ilong at pinagalitan. Gayunpaman, naisip ni Mr. Homer na hindi papayag si Andrew Cheng, kaya't sa huli, diretso lang siyang ngumiti. Okay, bibigyan kita ng 5 bilyon. Gusto kong makita mo ito. Ikaw Mr. Homer Wo, huwag kang maglakas loob na tanggapin ang pera na ito.
Pagkatapos ng lahat, direktang kinuha ni Andrew Cheng ang kanyang mobile phone at i-denial ang telepono ni Mr. Arnelcan, sinabing, padalhan mo si Homer wang 5 bilyong yuan. Sa sandaling bumagsak ang boses, mukhang masigla silang lahat sina Mr. Homer at Mr. Handy doon. Well, you can pretend? I don't believe it. You can get 5 billion out of a waste. Nanunuya at hindi makapaniwala ang mukha ni Handy Wo. Walang magawang umiling-iling si Homer Wo, at sinabing, talagang sayang ka Andrew Cheng. Sa ganitong paraan, paano kaya siya magtatapos? Gayunpaman, sa sumunod na mga segundo, itinulak ang pinto ng meeting room. Sa pagmamadali, pumasok ang isang babaeng katulong at sumigaw sa gulat, Mr. Wo, biglang may 5 billion na pumasok sa ating account. Click. Sa isang iglap, ang buong conference room, ang lupa ay nakakarinig ng tunog ng mga karayom. Hindi makapaniwala si Homer at muling nagtanong, sigurado ka bang, 5 bilyong yuan? Tiyak na tumango ang babaeng assistant at ipinakita ang account kay Mr. Homer. Sa isang sulyap, alam ni Homer Wo na may mali. Tinitigan niya si Andrew Cheng, tulad ng isang tao, talagang nakakuha ng 5 bilyon. Sino siya? Sa sandaling ito, si Homer ay tumingin ng pataas at pababa. Sapagkat, alam niya na ang 1 bilyong dolyar ng pag-iral ay madaling maibabalik, na tiyak na hindi niya maaaring pukawin. Ang halaga ng kanyang mga kapatid na lalaki ay umabot lamang sa ilang daang milyon. Takot. Sa sandaling ito, nalaman ni Handy Wo na 5 bilyong yuan ang nailipat. Kaagad siyang may ibinulong sa tenga ni Homer Wo at ipinakita ang kanyang mga mata na nakapatay. Hinding-hindi natin siya pwedeng palabasin, itong lalaking ito ay may masamang pinto. Malamig na sabi ni Handy Wo. Natural na naunawaan ni Homer Wo na tinitigan niya ng matagal si Andrew Cheng at nakangiting sinabi, si Mr. Cheng ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ang mga chismis sa labas ay pawang peke. Hindi ko lang alam kung ang perang ito ay kay Mr. Cheng. Oh, pocket money ko lang ito. Ngumisi si Andrew Cheng at nagtanong, Mr. Wo, gusto mo bang malaman kung magkano ang kabuoang pera ko? Inaasahan ito ni Mr. Homer, lalo na nang marinig niya na ang 5 bilyong yuan ay talagang pocket money niya lang, at siya ay ignorante. Ilan? Sabay na tanong ni Homer Wo at Handy Wo. 200 beses ito. Tahimik na sabi ni Andrew Cheng. 200 beses, hindi ba, trilyon? Ito. Paano ito posible? Si Homer ay hangal, si Mr. Handy ay mas tanga. Matandang Long, patayin mo sila, huwag mong hayaang lumabas ang sinuman. Halos agad-agad, nagdesisyon si Homer Wo. Ang Andrew Cheng na ito ay hindi dapat umalis ng buhay sa sangay ng Medical Association, ito ay isang nakakatakot na pag-iral. Kung makalabas siya, siguradong tapos na. Halos sa sandaling nag-utos si Homer, direktang hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likuran niya ang mga kamay ni Andrew Cheng patungo sa leeg ni Andrew Cheng. Maanghang. Ang isang shot ay isang trick. Ngunit, mahigpit ng 1 segundo. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa buong conference room. Lumingon si Homer Wo at nakitang nahulog si Long Hao sa pool ng dugo. Ito ang lalaking pinalaki niya sa loob ng 10 taon. Si Homer Wo ang nakahanap nito mula sa underground boxing field. Hindi pa siya natalo sa 100 laro at isa siyang totoong buhay at kamatayang makina. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Homer Wo na ang gayong tao, sa harap ni Andrew Cheng, ay hindi gumawa ng daya. Bumagsak si Long Hao sa lupa, nanlaki ang kanyang mga mata, pinipiga ang isang pangungusap, Master. Sinulyapan siya ni Andrew Cheng at medyo nagulat, sa hindi inaasahan, alam mo talaga. Ang ulo ni Long Hao ay baluktot, at nawala ang kanyang buhay. Sa oras na ito, wala na ang dating katahimikan ni Homer. Kahit na ang pinakamalakas niyang low-handed beater ay hindi kalaban ni Andrew Cheng. Anong pagtutol ang maaari niyang gawin? Tapos na. Mukhang mapait si Homer Wo at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, dahil ang matandang Long sa lupa ay nagbigay sa kanya ng matinding haplos. Mr. Cheng? Ang pera mo? Ay i-refund ko agad sa iyo. Kakanselahin ko kaagad ang qualification ni Bikang, paano? Sa sandaling ito, ganap na umamin si Homer. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Andrew Cheng nang walang pakialam, na may mahinang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Sa tingin mo ba papakawalan kita?
Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Nakaramdam ng pait si Homer Wu sa kanyang puso, at isang pangit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Gusto niyang mabuhay ngayon. Sa hinaharap, magkakaroon ng mga pagkakataon upang makabalik. Kaya naman, nagngangalat si Homer Wu at sinabing, Mr. Cheng, magbabayad ako. 3 bilyon, sinabi ko na sayo. Wika ni Andrew Cheng. Napakamapagpas siya ni Mr. Homer at direktang inutos sa secretary na ibalik ang 5 bilyon, at pagkatapos ay maglipat kaagad ng 3 bilyon para sa nakaraang usapan. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Homer ay nilalamig at pawisan, at medyo mahina. Kung titignan siya ng ganoon, para siyang 10 taong gulang. Mr. Cheng? Pwede na bang akayin ang kapatid ko? Tinitigan ni Homer Wu si Andrew Cheng at nagtanong. Sinabi ko na bang bitawan ka? Walang pakialam nang umiti ang bibig ni Andrew Cheng, puno ng hangarin na pumatay. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.